fathers. So, kabalutang na godly father starts from being a man, no? From being a man, from being a godly man. Okay. So, paano din natin godly? From being a godly man, level up. Nagsugod sa pagka-godly man, dahil nag-level up na po. Godly husband, nag-level up na po. Godly father. Because he will never be, or he will never become a godly father. Dagan kayo, ganun. Whitey boys. Oh, whitey boys, pataas ka mo, pataas. You need to start from being a godly man. Kahit kung magsugod ka diha, dili problema, mamahimo kang bana. Dili pod problema, nga mamahimo kang amahan kay nagsugod ka sa uno. So, iyan ang process ni Lord. Kung ikaw karon patanon nga nakakaplag ka na kang Kristo Jesus, kung imo na siyang ginawag nga imong personal na Ginoo manluluwas, isunsulti ang ka, pasalamati ang Dios kay nakatikam ka na sa pirmirong tikam nga gusto ni Lord na mahitabo sa imong kinabuhi because dili tanon karon nga na ay Kristo Jesus. Kasagara karon mga batan na pariwara sa kalibutan, walay insakto nga kapaingan, walay insakto nga direksyon, walay insakto nga kaning pananawon, o dili gid insakto ang stature sa kinabuhi. Pero kamo karon ganiya ilalom sa pangagamhanan ni Jesus. Pasalamati gid kaayo ang Lord. Kasi inaana pala nimo kabatanon nakaila na kang Kristo. Kay kami manggani may nagpunta no sa bata-bata kami. Namo natin ang tabi karon medyo taas-taas ra pud ang among agi sa pangalagad sa Ginoo. O ma-expect na mo nga medyo daghan-daghang magkorona ang madawatan panahon sa recording day kay daghan taas ang among agi o dako ang among agi. Pero unsaon ka man gyud nga sa pag kaila na mo sa Ginoo nani naman ang among edad kami ni Pastor Sam 30 ang among edad sa dihang nakailami kang Kristo. 30 ang among edad sa dihang born again kami nga nakapangalagad kami sa Ginoo. Pero kamo blessed kayo kay teenager po mo nakaila na mo sa Ginoo. So it all started, a godly father starts from being a godly man and a godly husband. True na po, no? Because you will never become a father or a godly father to your children in the future. And a godly husband to your wife in the future. Kung dili ka magsugod sa unumi, a godly man. Oh, man in the world. Oh, man. Diba? So, makita nato na nga tungod ana, no? God is expecting, no? God expect ang Ginoo for you to live a godly life. God expect ngano ka nga God expected you to live a godly life. Or God expected you eventually to become a godly father. Why? Kaya mabalik na sa Genesis chapter 1 verse 26. Sabi ko dito, God created man in His own image and likeness. It is very privileged nga ang tao, ang lalaki, gimug na man, lalaki, wala man ito, woman. Man ito, no? God created man in His own image and likeness. So therefore, kung mag-isgot ang image, what is the image of God? Ang meaning sa image is
tangible, tangible and visible representation. Muna siya ang kaning meaning sa image. No? It is a tangible and visible, makita na representasyon sa atong Ginoo. So, kung nakatapat kag lalaki niya, ina nga, oh man, you are visible. You are tangible. Representation. Kaya i-create ka gani in God's image and likeness. Kung ano paging basahon ang tikok chapter, grabe ko nito, the purpose why God created you in His own image so that you can manage. Even ito, have dominion over all, so that you can manage everything under the earth. Hello. Kay kung dili mo mugnaw sa mas panagway sa Diyos, dili ninyo ma-manage ng mga butang nini nga kalibutan na. Inaana ka simple. Kung i-simplify na ito. You can never manage well these things in this world according to purpose, according to the plan, according to the reason why God created you in His own image and likeness. Pero dapat yun masaktan ni sa mga lalaki. Natural ako, you will never become a godly father unless you start from being a godly man. Inay mo tapad, oh man. Oh man. Unless you start from being a godly man and godly husband. Hallelujah. You will never become a godly father unless you start from there. Hallelujah. So, image is a tangible and visible representation. So God expected you, man, husband, father, to live a godly life. Hallelujah. So what's the mark of a godly father actually? Usay di mailhan sa godly father. You have no choice. I have no choice. Because Father's Day karon. May ikot ang sa dili. Huwag ko'y labo. Kay babae man. Mother. Basta, murag nakasintro sa mga fathers karon no ang meant to say. So, what's the mark of a godly father? First, no? Ang primero, a godly father dedicates or devotes his family to the Lord. Isa na kayo nung dumani? This is Joshua. Joshua chapter 24. Tanaw na to. Chapter 24. 24:14. Ingon diri. Now therefore, fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth, and put, sa 15. And if seems evil to you to serve whom you will serve, and if it seems, kaya nga kung Bible, marag na anay mga, and if, putol-putol na, diba, sa gamit na kayo. And it seems evil to you to serve the Lord. Choose you for yourself this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me, my soul, concentrate niya, as for me and my house, we will serve the Lord. A godly father dedicates or devotes his family to the Lord. Because you are a visible representation. Kung unsay gihimo sa atong langit ng amahan ngadto sa mga katawan
our Heavenly Father, you should also do the same. In the same way, maupod na ang imong buhaton. Ginamatututa. Ginanurture ta sa atong lagintong amahan. The same way, you have to nurture man. You have to nurture your family also. Dedicate them. Devote them to the Lord. Dinilingon si Joshua, grabe siya kabut kaayo. As for me and my house, we will serve the Lord. There's no other way. If you are a godly father, then dedicate your family. Devote your family to the Lord. Kaya wala na ilahin na makahatag o kingpit kakahuknganan sa pamilya, even sa imong personal na kinabuhi, makatabang sa pagkiya sa imong mga anak, pagpatuman sa hingpit na plano sa Ginoo sa ilatagsag sa kakinabuhi, kawas lamang yun sa Diyos nga imong gialagaran. So therefore, Father, dedicate your children. Dedicate your family. Devote them to the Lord. That's the first nga makita nato diri nga mark of a godly father. Godly father dedicates and devote their family to the Lord. Second, medyo paspas, no? Kikabalo ko nga naapay buhaton karon sa mga father, aging pag-honor, no? Pag-honor sa atong mga papa nga ni Alinhi sa GCLS. Last time, na-challenge ko nga, imbitahan yung mga papa karong Sunday kay aron maapil sa sila pag-honor. Kaya dapat lang i-honor, no? Dapat lang i-honor ang mga papa. That's the will of the Lord that we should honor. Tingnan ganita, honor your father. Diba? Iingnan ka, anak ng Yesus. Sa puno ng Diyos. The second one, makita na ito. A godly father, discipline. Na-mention ko kanina sa Sunday school, a godly father disciplines his children in whom he loves. Naana sa Hebrews chapter 12, verse 6. Tanda ko na ito ang Hebrews chapter 12, verse 6. My son, of 5 yan. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him, for whom the Lord loves. He chastens and scourges every son whom he receives. If you endure chastening, God deals with you as with son. For what son is there whom a father does not resent? Kung ihimo sa Ginoo ni sa atong kinabuhi nga papa, o dili actually dili lang mga papa ang ginasultian ni Lord. Kitang tanan kay gitreat ni Lord nga anak. So therefore kay anak disiplina. Kinsa may papa dili nga dili mo disiplina og bata, dili mo badlong. Dili mo disiplina sa ilang mga anak. Man dili nato na acquire nga kinaiya. Diba sa atong langit ng amahan? Kay gitreat niya nga iyang mga kaanakan. That's why ingon ang Proverbs nga spare not the rod. Dili spare ang bunal because that's part of disciplining. Part na sa pagdisiplina sa mga bata para sa school pagkaganin magdako sila nga tuig. Magdako sila nga tarong nga mga bata. Kay kung dili sila magkinabuhi nga tarong, maghatag sila problema nimo kung dili mo sila disiplinahon. So a godly or a true godly father disciplines the one he loves. Because loving a children or punishing or disciplining is part of showing to them that you love them. Nagigumpan mo sila na di mo gusto mapariwara sila, magdako sila di mo gusto nga magdako sila nga spoiled brat. Nga kung dili kuno nimo na mention dito, kung dili kuno nimo disiplinaon ang imong anak, pasin mo pagkapos pa daw ikaw disiplinahon.
mabalik. Kung dili mo sila tudluan, karon pa lang naan, gagagmay pa sila nga, what is right and what is wrong, what is supposed to, what are the things that is supposed to do, or things that is not supposed to do, pagkabot sa panahon, wala man sila kayo balo, sana ka mga butang nga ngayon buhaton, mga butang nga dili ang ngayon buhaton, wala man sila kabalo, pagkabot sa panahon, kung sa ilang makunaan nga, gusto nilang buhaton, may buhaton nila. So as early as possible, disiplinahon. Because you love them. Ingon na si Lord, dili mo tolerate sa sala. Kaya kung i-tolerate ni Lord, kabalo kita, nga ang process of molding ni adini, ani nga kalibutan. Kaya gusto ba ni Lord nga mapuyo ta uban niya sa ginirian sa langit. So iya kitang disiplinahon, mitras ni ang patanin niya kalibutan o tudluan what is right and what is wrong, what is good and what is bad, what is true and what is false. Partner siya sa pagpakita sa gugma. So a godly father disciplines home to home, or disciplines in home he loves. Ang iyang higugma, iyang yung disiplina. That's the second. Nakita niyo na ito, naklaro kayo sa Hebrews chapter 12, verse 6. Then the third, a godly father demonstrates how to love and how to follow Jesus Christ. I-demonstrate niya. He should be the first example na tanawag sa iyang panganak kung gigugma pa niya si Kristo, misunod ba siya kang Kristo, makita sa kinabuhi. Kaya ang primero may example na agyod diha sa palibig, because the first ministry of a man is his family. Muna primero nga ministry sa lalaki, ang iyang pamilya, na iyang magpasunod ng iyang asawa, iyang mga anak, sa tinuuray na klase sa pagigugma sa Diyos, o tinuuray na klase sa pagsunod kang Kristo. Mainumluman ako ngayon si Michael Smith, no? Si Michael Smith, one of the popular composer and singer of Christian, contemporary Christian song. Once kuan siya interview siya. Ngayon siya nga, aside from the Lord, ang number one niya gusto nga wato na niyang papa. Kayon siya nga, makita niya, kay ang nahibanuan lang nato nga magluto, asawa yun, magluto, asawa yun, mamag yun, di ba? Pero sa iya nga part, uli niya, kung wala pa mo abot ang sa ilabi rito, kay asawa ba na, narbahog yun. Pag uli niya sa ilang balay, ang iyang makitaan nga nagsuot sa apron dito sa kitchen. Ang iyang papa, nagluto. Namalita din siya sa iyang mama. Wala pa nakabuting mama. Ang iyang papa mo yung nakauli. Tuwa na sa kitchen. Nagluto na ang iyang papa. Mo'y nagsuot sa apron. Ana siya. Mo na nga butang nagkakita din siya. Nakita po niya ang iyang papa nga kaning busy siya kaya sa garage nga ng limpyo, nagtrapos sa sakyanan. Unya, there were times nga makakita niyang papa nga naimulabay at imulang nagkapuliki o bitbit sa mga grocery. Mugawas kita niyang papa sa gate, tawangan ang tigulang nga nagkapuliki o bitbit sa grocery. Ihatod sa asa dapit siya balay uli. Nakakita niya sa iyang papa nga matinabangon ang iyang papa nga kanang willing to walk in an extra miles just to mapakita lang niya ang tinuuray yun na kinabuhi Kristohan. Nakita na niya, nagdako siya, si Michael Smith, nagdako siya na nakakita na niya sa iyang papa. Because his expectation is kanang ang mama rin ang mag-atiman sa balay, magluto, pero nakita na niya sa iyang papa. Dinig siya, I wanted to be like my father.
gusto na ko mapariya ko sa akong papa. Grabe, kasimple na kayo. Kasimple na kayo sa iyang pangandoy nung nga mapariya lang siya sa iyang papa. Kaya kung ang bata, pangutan ko nimo, unsay gusto nimo, unsay gusto nimo pagdako nimo. Uingon maging ang bata ka, I wanted to be an engineer, I wanted to be, gusto na ako manuktor, gusto na ako ma-engineer ko, gusto na ako presidente ko sa Pilipinas. Sige na pasagara, no? Kay, nga naman yung kuwan man ka sa les, nga na may mga dagko, think big things, so great things, no? Pero siya, lahi siya, what do you want to be when you are old? I want to be like my father. Simple mo kayo siya tanan. Kita ko siya itong gusto, I wanted to be like Christ. I wanted to love like Christ. I wanted to follow Christ. I wanted to love the unlovable like Jesus Christ nga mahigugma sa mga dili yun. Di ba kita, dili man ta, mga unlovable man ta. Pero Jesus Christ died for us. Sacrifice His life. Nagsakripisyo siya sa iyong kinabuhi, hindi pa mo sa krus. Para mapakita na inaanak na niya halam, kaya na ito na. Lisod, no? Pero hindi posible na aman po. Kanang mga panahon nga na ay gusto pangayoon ni Lord nga gihimo ginimong isaak sa imong kinabuhi. Kaya na, willing na nimo ikuan. Willing na nimo i-let go diha sa Diyos para mapakita lang you wanted to follow Christ. You wanted to love like Christ. Di ba murag lisod? Murag lisod. Kanang dai ipahatag ni Lord, na gusto makahimuon ni Lord na ihatag ngadto kaniya na lisod yun kaayo kaning i-let go. Lisod kaayo buhian. Pero kung pangahimuon ni Lord sa imuha. There are times sa atong kinabuhi no nga some people ubang tao nga naa sa atong aliro, no? Ubang tao nga naa sa atong kinabuhi kuhauna ni Lord para to test you if you will continue or not. Kanang mga tao nga shoulder to lean on nimo, kanang mga tao nga padagpan nimo, kanang mga tao nga love nimo, kanang mga tao usay kuhauna ni Lord sa imong palibot to test you, no? Because anyway, kabalo man si Lord, sure man na sila na dintuan ito, muli magina dito, no? But for your sake, itungod ni Lord na mahitabo to test you if you will continue. Kung padayon maghihapon ka sa pagpangalagan sa Ginoo, kung padayon maghihapon ka sa pagpanguhan sa bulaton sa Ginoo, no? It takes, no? Kanang, grabe ang cost ng naano, pero nana ang Christian life. Nana ang Christian life. No? Wonder ko bitag mga testing. Ako sa akong personal kinabuhi ko, Lord, nga nung ipanguha nimo ang tanang tao sa akong palibot, nga kanang pwede yun na ko nga mamahimong kaabag sa padayon ng pagpamungot sa buluhaton sa Ginoo. When the Lord takes my son, aron jim sala. Murag na nagwangan gamay ang ako. Nagwangan gamay ang part of me. Part of my life or part of me. Part of my personality. Murag nagwangan kay partner ko na ko. Sa kaniadto palagdaan ni kuha ang akong mama, akong papa, akong sister, ang akong daghan kay di panguha ni Lord. Si Pastor Jesse gikuha ni Lord nga abi katimbang kay sa ministry, no? Si Pastor Fidel gikuha kay na kung naa lang ta to sila. Ay mag-anak ko muna na kung naa lang ta to. Wow, di ko kay sa tanan gyud ang ministry kay kuan di ko magyapon karon. Pero kanang ako na anong gikuha man to yun. Makatabang na magit mga inana. Until finally, agoy, pinakasakit lagi kayo, ako na yung mana. Hand in hand, we hold our hands. No?
during the time that the ministry is still struggling. O yan, ikuha niyo mo, Lord. Ay. And then finally, nakaingon ko nga, my life now. Ako ginabuhay karon is not an ordinary life na kay I had to cry out from time to time kay Lord, dili gyud kaya itikang, dili gyud kaya ipadayon, Lord. Ginamit ang akong kabalingong katapos, ginamit ang akong kabalingong panangkamot, ginamit ang tawhanon akong ako, dili gyud kaya. That's why I always cry out to the Lord, Lord, for every steps, have mercy. Be there for every step. Ay wala yun ko, wala yun ko, kung pilit na ko yung kaya, itikang ang akong mga diin. Be with me all throughout the journey. Dili sa'yo. But God, kabalo ko, dili man siguro managsama ang mga testing nga kakahagian po ng so ng intensity, dili man nagsama. But mind you, lahi-lahi lang, pero God is going to test. Testingan yun, kay dili ka kaganina pa, dili ka mo grow, dili ka mo tubo sa imong faith in the Lord, in your trust in the Lord. Kung dili i-allow ni Lord ning mga butang nga mahitabo sa imong kinabuhi nga usahay, dili outright nimo mga kakasabtan kung anong nahitabo, pero eventually ay di mo masabtan ang imong ani dihay. Kay kung lang ako kay niya mapapag ako kung dili nimo himuon sa akong kinabuhi, truly nakahibalo ka yun 100 steps ahead kung unsay mahitabo sa unahan. Sa karon pa lang daan, gibuhat ni mo ning tanan. Nga dili na ko kakasabtan, pero karon nasabtan na ako. Kaysa niyang encounter ko ni Lord, lately, encounter ko ni Lord, no? God has always been encountering me sa mga butang nga dili na ko gadamhon nga kakahitabo. Personal kayo encounter ni Lord nga ay hanako na sakti. Ay, busa di ay, bantugra, kikuha ni mo nga kumbana, ay bantugra, nga kumbana po, sensitive kaayo, nagsunod yun sa hiling ni mo, ay, kapalo hinay mong duha, Lord. Nga, kaya ni mahitabo. Kay para nagiti ay nini, kanang ko aron mag-nurture ako, matistingan yun ako tuloy. Kulang na lang mo ingon ko kang Lord, nagsabot man mong duha, Lord, o is akong bala, may kay mong duha, Lord, sabot mo, nga inaniyon ko. Kulang na lang mo ingon ko kang Lord, anak. Lord, sabot kung ginay mong duha, Lord, ha? Sabot ginay. Ayaw pa na ako nasabti. But it costs. That's why, may ko, Lord, I will not count the cost, but I will always count the blessing. Like so, do not count the cost, but count the blessing one by one. Kana na lang assurance to live together with God in heaven. Grabe na kaina siya. Grabe na kaina siya nga benepisyo mo soul. Anyway, Lord, kini mga butang niya kalibutan na lumalabay na yun. Lumalabay. Whether we like it or not, whether we agree it or not, hindi na siya ang problema. So, ang importante, may baluan ganyan. Ang langit ang imong paingnan. Nga kining tanan, yaan na yun hapon. Pero sa imong pagbiya, dili siguro nga naay mabilin na legacy. Fathers, oh man, asman, father, siguro yun. Sa panahon nga kuhaon ka na ni Lord, na
paili nimo nga legacy sa iyong mga anak, sa iyong mga asawa, because that is how the Lord moves sa kinabuhi sa ating bana. Daghan kaay kong nasaktan karong panahon na I always cry out to the Lord. Dili sa yun mga igsoon. 5 months, I'm still on the process of recovery. Now, sa hindi ko gusto matugbol, hindi ko ganan matugbol kay hallelujah. Pangitaon ako, murag, dili pa ko murag hangover ko nga pangitaon ako, nga wala ko ko'y holding hands. Oh, you see? Dili sa yun. Because magsuroy mismo, dili pwede nga dili kapta ng akong kamot. Wala na ko'y holding hands. Hallelujah. Pero it's part of the process. I have no choice. Pero salamat sa Ginoo kay 5 months. For 5 months on the process of recovery, because God keeps on reminding me, keeps on empowering, establishing, building. Kayon ko nga, yun ka, nga Diyos, nga dili ka duwa-duwaan, no? Uwi ka nga Diyos, nga bisag dili makita in our naked eye, apan, naa ka. Ka-experience na ba tayo na mga igsoon, nga dili mo makita ang presensya ni Lord, pero mabati din mo siya sa tataw. Mabati din mo siya sa tataw. Especially during sa pinaka-lowest moment sa imong kinabuhi. That's the time na mabati mo ang presensya ni Lord. Kay sa pagkinabuhi na itong malipayon, kaya na wala kakabati, but in your down time, in your most lowest time, kaya ni mo mabati na buhi, hindi ay ang Diyos. Ngamahanan ng Diyos. Amen. So, that's the 3 marks of a godly father. Sa itong primero, godly father. Okay. Second, godly father, discipline the ones he loves. Third is, a godly father demonstrates how to love. Sige ng Jesus, if you love me, keep my commandments. In the same way, maupo na ang limuon nato mga papa ngadto sa Ginoo. And then, tingnan pagit siya, tudluan sila, no? Tingnan pagit diri, tudluan sila nga mahigugma sa Dios. Katudluan pa nato ang atong mga anak nga mahigugma sa Ginoo. Katudluan ba ni nato sila nga musunod kang Kristo. Nga, may nga, pag naagay kwarta, ayaw magwaldas. Kay life here on earth is not easy. Pasinungi kanunay ang Ginoo sa ilang kwarta. Bless ko sa mga anak, kay natuluan ilang anak, nga maghatag yun sa kwarta nga kay tunol sa ila, gatuluan nila ilang mga anak nga maghatag yun o tithes ngadto sa Ginoo. Maybe sa kanang mga balon nga gaitunol nila or kanang mga suhol nga gaitunol nila nga subuon nila suhulan dahil ang mga bata, suhulan ng mga anak. Kaya aware nila nga kanang itunol diha sa imo nga suhol or balon, 10% of it honor the Lord. So, as early as that nga edad sa bata, kinahanglan makahibalo sila kung sa mga principles yun naghihislutan sa pulong sa Ginoo. Can we say to our children, imitate me as I imitate Christ? Ingon ni Paul, di ba? Makita na 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ingon si Paul dito, imitate me as I imitate Christ. Kabalo ba daghan kayo anak si Pablo?
That's why kini wala yung mga anak diri nga mga bana. Happy Father's Day to you also. Wala manggaling kay anak, but you have many children. Wala atay isa ka papa diri nga. Wala siya anak, pero dagan siya anak. Ngano, every time kids ministry na say ang apil. Malipay mo magtanaw ka tudlo siya sa mga kabataan niya. Wala po tayo, naapos. He is like a father. O di, mag-iyon siguro ka nga, dili magpapapa. But you are a father in your own right. Nga naman, daghan mga bata o nanginahanglan sa imong pag-aruga, sa imong pag-nurture. Kadaghan sa mga bata niya, di ba? Dapat tayo isuon diri nga women nga. Ingon ko, he's a mother to all kids here. He's a mother to all kids. Nagamay lang niyang bata, magpuyo yun. Bingit yun ang bata. Because he's a mother to all. Daghang mga women din eh. Nga mama sa daghang bata. Gift na nagihatag ni Lord. Gasa na nagihatag ni Lord. God has His own way of telling you nga you are a father, you are a mother in your own right. Hallelujah. So, wala pa siguro yung karon, pero sa umaabot, since you are still in a training ground, nag-preparan ka, kung mga nurture mga bata, pag-abot sa panahon, okay, sige, angayan na ka, kapyalan na ka, ay, kapyalan, di ka 20 ka bata, o sige, mag-anak ka mo, 20 ka mo, o, diba? Makita ni Lord nga, pwede na, kapyalan na. Pero, as of now, you are still in the process. Yung process pa ni Lord, that you should learn how to nurture children, you should learn how to diba? How to build up sa mga kabataan, natakabalo, sa reason ni Lord, nga no, bitaw sa Lord, no? Magkanagan mo kasi mga bata dito. And every time, uhimo ka sa mauni mong bulaton, happy ka because that's the process. That's a training ground. Gagayin mo ni Lord. You see, usay dili na ito masakta ng mga pamagi ni Lord. But maybe, ingon na, no, nga, ano mag yung Lord, because our mind is dili mga patog yun actually sa mind, sa Ginoo. Kaya alam na ni Lord, kaya kung magpatong pa din, kasi kinalay mo dumalas, kung magpatong pa na ito ang mind ni Lord, kinalay magdumalas kinabuhi na ito, kaya na hindi na po, Lord, ay, hindi allow ni Lord. Amen. So, imitate me. Ito na ay ang first example sa pamilya. Kaya ang papa ni Michael Smith, mo ito yung ipakita na example sa iyang pamilya, na daw wala asawa. Daw wala na yung asawa. Daw hindi ko na ninawad ang asawa, na wala'y magluto rugan. Wala'y mag-apron. Wala'y mo pagkaon sa mga bata, ay wala di asawa. Kay asawa na nga trabaho, pasabi na kay asawa na nga role na sa asawa. Pero okay man na siya, may son, okay man na. But when it comes to showing an example, makita na to. Kay, di ba, dili man siguro lisod na rin magluto. Dili, no? Lisod magluto. Pero, lisod magluto kung wala ingredients. Walang klaro. Kung wala ingredients, wala kalutuon. Muna lisod. Hallelujah. Katsana kay sa kalibutan kung inunana, no nga, we always look at the Father nga, kay nagsunod ni siya sa Ginoo, usunod po ko ani, kay nagsunod man siya ng Ginoo, sa Ginoo. Diba? Wag gani nga, sa Ephesians, gani nga, husband is the head of the family. Amen. Kay kung dili head, kung dili siya ang ulo,
Paulo, kinsa may tingalaon, kinsa may tan-awon. Usa kay dili mo siya nga head, just like as Christ is the head of the father or the husband, di ba? Si Kristo ang ulo sa pamilya, ang bana ang ulo. Kay ang papa, ang bana, maghangad sa Dios, ang pamilya maghangad po sa bana. That's why gani accountable kaayo ang husband. Accountable kaayo to the Lord. Ang mga bana, ang mga papa. You will give an account to the Lord. Mo gani nga, you have to follow the example of Jesus Christ because you are accountable. Kung wala mo nagsunod, na masayo kung sunod ang asawa mga anak sa ehemplo nga ikaw ang isunod. So you should show a good example for them to follow. Because dili po kaya, kung dili po mo follow, kang Kristo. Kaya lang sila ipasunod kung ikaw mismo nagsunod kang Kristo. No? Kay mauna siya ang procedure. Kay kung walay procedure nga atong gasundon, ay lisod kaayo mo achieve sa success. Lisod kaayo kuhaon ang kalinaw sa pamilya kung wala kay proper nga gisundan. That's why God said to Jesus Christ, pick up your cross, follow me. Kay kung dili, tapos si Torby kinabuhi. Dili madala o tinawanong katapos, tinawanong abilidad, tinawanong kaalam, tinawanon nga panabot, di madana. Di na madala. Nabi tatay igsoon, wala ka bukanan, di madala. Sa tinawanon nga, kay bisan pagkulatahon ni mo na, dili mo na siya mao nga pamaagi sa pagmatuto sa mga anak. You should show a good example na naglagan ka sa Ginoo, nagsimba ka sa Ginoo, nagsunod ka kang Kristo, nagsalig ka kang Kristo, nahigugma ka sa Diyos, kay makita kung tinuod kang nahigugma sa Diyos, kay makita yun sa buhat. Na kung ang madak-an sa bata nga mas labaw ni mong higugmang imong kaugalingon kaysa Diyos, madak-an sa bata nga Domingo, asa-asa na kapakaabot, nga tingsimba man ta. Diba? Because a father is responsible for the altar sa pamilya. Dili makita nga prayerful ang papa. No? Dili makita sa mga bata. Kung unsay makita, ginaisunod sa mga anak. Diba? Kung ano ang nakikita sa mga bata, sa mga matatanda, akala nila yun ay tama. Yun ay ginagawa. Diba? Kuan kayo ka ng bugat kayo ang naka-atang na responsibility, naka-attach na responsibility sa mga papa. Muna ingon ko, blessed kaayo ang mga YB boys karon nga nakaila sila sa Dios sa inaanak mga edad. Kay maandam nila ang ilang kaugalingon to become a godly husband and to become a godly father. Pinaagi sa tabang sa Ginoo, your life will never be the same again. Pagkapos sa panahon, maminyo mo, mga anak mo, yung asawa mo rin mga anak, maminyo mo, may mong bana, gayon na. Pagkapos sa panahon, at least naandam na inyong kaugalingon. Thank you, Lord. Kay kanamo nga, ani nag-ilan mo nakailang Ginoo, grabe nga adjustment. Magsigig, grabe yun ka-adjustment. Dasig ang bana, ang asawa dili. Dasig ang asawa, ang bana dili. Hantog, mag-away na lang tayo ng mga magtiayon. Nakapuyap na siguro ka sa church, ha? Kada adlaw na lang yun, ha? Sa gina, kada adlaw ng prayer meeting. Kung sa gina, prayer, yun yung
Hantod, manudahan na lang ang pastor. Yeah, siguro ng pastor, no? Kay kadaglaw lagi sa church. Na kung ang asawa po makaiyaw-iyaw po si Pana. Nga ibis pasalamatan nga ang Bana business po natin kaysa na-visit ko sa standby, sa barkada, sa office mates, kataglugay po ulit sa opisina. Na, sige naman, usa. Silusan naman o si Lord. Silusan naman o ng church. Pagkasilusan yan kayo sa mga asawa. Wala naman na maugid ha. Ano naman yun? Kauban ako sa una, maulit yung dyan, lugay ka. Kung saan ka sa mga Christian ba yan? Ang wife. Nga lugay ka pa kaulit? Alam nga, gala, pagpas pre-meeting niya, lamin ko yung may pastor sa ako niya. Kalagayan, kaulit siya ka, taglugay kayo pa kaulit. Yung mana lagi, ka prayer meeting. Na, nagpa-counsel siya. Ingnan si Pastor Sam na, kuyuga, good. Kuyuga, ano dili po? Namo ko yung mga bata, Pastor. Hasta mga bata, kuyuga. Basi mo na namaog yung solusyon may isuon. Bahalang magkapinay-pinay sa daghang bata. Basta kay kuyog kita. Wala naman yung solusyon. Napo isa, Pastor, mo gyapon. Na isa nga, kung asawa, inana gyapon. Agtod, gibutangan sa puntahan sa ilang entrance door, sa ilang balay. Diyan ka matulog sa gawas. Diyan na kay, siguro makuyan kung asawa, tagdugay, kaya pagkapulit. Ay, sige, buhatos prayer meeting. Dali na kayo mama na prayer meeting, alas sunsong manabaya. Pero dito ka laban sa kanang machisgot pa sa, kanang bitaw, fire nga grabe nga, di yun, masumpa bitaw, di unexplainable ba nga, na humana ang bulaton, pero mag-istorya pa bitaw nga grabe nga sharing. Muna yung makadlangan. Ang asawa. Ang isa kasawa kay maulit malagi dyan, nalugay, tagalas 12 lagi. Tagalas 12 yan kaulit. Di, butang din sa akuan. Diha ka matulog sa gawas. Kay tulog namin, tanan naga. Sumbong siya, Pastor, sa pastor. Na ang solusyon, kuyuga. Mga bata lagi, Pastor, kay mo niya, basta mga bata, kuyuga. O, di nag-enjoy na naramay may solusyon. Dadang di mong pamilya. Mana, dadang di mong pamilya. Yes, pag-alangan sa Ginoo, yes, magsimba sa Ginoo, maura man yung solusyon. Bahala pag ang motor, ang gialaw na masahilo sa motor kay isa ka. Pero na yung upat, na yung lima, ma-amaze ka. Awi, Lord, butahin tao ng mga pulis, hindi makakita nga. Dagan kahit kami nagsakay sa motor, madakpan kami kami. Kaya luwa naman yun, ang gialaw. No? Pero wala posibles Ginoo. Dili makitaan sa ate nga dagan kay nagsakay sa motor. Kay mga tulad ng prayer meeting. Dadatanan. Si ana mo ison, si bukak yung kayo ang rules sa kapapa. Well, you have to make up your mind. Mga papa, kaya aron yun nga. You have to show them how to love God. If that is the way to show them how to love God and to follow Jesus Christ. Do it. Bahala. Pag it cost you everything. No? Wala sa natong pagkagwapo rin nga maklaro na nung tayo minyo. Maklaro na nung tayo na atay naghang bata. Kaya one point of view may sunula kasabutan. Thanks be to God, kaya kita mga gustuhanon, nasabta na tuon sa ginag-rule na to as papa. Nailagay sa ako, Happy Father's Day. Ang gusto ko, no? Papa, mama, naman ko karoon kayo na naman sa pastors na. Nakarealize ko, no? Oh, praise the Lord. Happy Father's Day too. Hallelujah. Wala, Sister Linda, ano po na siya? Happy Father's Day, kaya po, Sister Lynn. Wala naman niyang bana. Kasi pa pa din mga balong, wala na yung mga bana. Happy Father's Day to you. So, ang atong pamilya may isuon to Louis. Know how to love God and how to follow Jesus Christ. Kay kung dili may isuon, ang kalibutan karon ang mo hatag ng example kanila, ang kalibutan karon ang mo pakita sa
example kanila nga ang kalibutan mo'y sundot dili na ang Ginoo. Ang kalibutan ang mabisi pagtudlo kanila kung unsaon paghigugma ang kalibutan labaw sa Diyos. Di ba? Iginagbe kita. Love not the world and the things that are in the world. Because those who love the world, the love of the Father is not actually in Him. No? So muna na nga, if it is our role to show them how to love God and how to follow Jesus Christ, do it. Mintras, dili pa ulahi ang kanan. Kaya pag-abot sa panahon nga, lain naman karon ang panahon, no? Ngayon karon nga, ang panahon karon, the days are evil. Ngayon karon, the days are evil. So, why naapatay panahon na kutudlo nga ito kanila magpakita nga ito kanila sa maayong ihemplo, no? Show to them a good example, then do it. Mintras nila paulahin ang tanan mo, yes. Ingon na ang mga godly father. Hello, pagpakan na to ang Ginoo. Praise God! Praise the Lord! Salamat kayo, Lord, sa mga papa na niya karon. Yan ang mga papa na forward ani sa tubangan kay it is a privilege. It is a privilege of mine na kanang ma-pray ang mga papa karon. Kaya okay nung dahil na wala ko nakapos sa kanila. No? Because I wanted to pray to all the fathers na Basta na sa gawas. Wala ka ng sama. Natin sa gawas. Ilang ikilig ko. Lord, we know that your presence is here. Oh. We know that, Lord. Very sure your presence is here. Nagpasalamat kayo kami, Lord, kanimo Aman, na kaya ilangan sa iyong presensya, Ginoo. Nagpabiling na parong kining mga papa karon nga niya sa tubangan ni Lord. Na ikaw, Diyos, nag-sustain kanila through ups and downs sa kinabuhi, Lord, through thick and thin, Lord. Kaya naka-attach sa ilang responsibility sa ilang abaga, Lord. Dilig yun sa iyon, bukag kaayo, Lord. Kay ang future sa pamilya, future sa mga anak, asawa, Ginoo, naasa ilang abaga na ka-atamuogan. And they're accountable to you, Lord, pagkakon sa panahon kung ang ilang pamilya, wala nila na agak sa Diyos noon na mga pamaagi. Wala nila napakitain good example, Ginoo, ang ilang pamilya, Lord. Mahitungod, Lord, sa pag-igumang kanimo, mahitungod sa pagsunod kanimo, Ginoo. Bisa, Lord, ako nag-aampo, Ginoo, o ako, Lord, ipataas ang akong kamot, Lord. Ako sila nag-iampo, Lord. Gikan kang Brad Kenneth, Lord, kang Genkin, O God, kang Pastor Audi, Brad Panil, kang Brad James, Brad Joel, Pastor Dennis, Lord, Pastor GL, O God. Di akron sila sa atubangan ng mahal, O God, o akong i-declare, Ginoo, more power, more strength, more wisdom, more knowledge, more spiritual understanding of your word. Hallelujah, to come upon them, Lord. Ikan karon ug hangtod sa mabot na mga adlaw, hangtod sa inyong pag-abot, Ginoo, Lord. Salamat kayo, Ginoo, nga bisan pa man ang kusog, Lord, manaagad kanila aron, Lord, sa ilang pagpanarbaho, sa ilang endeavor matang adlaw, makaya ra, gaan ra ang ilang pagdumala, Ginoo, sa ilang mga endeavor, O God, tungod kay naa ka, pinaagi kanimo, tungod kanimo, Ginoo, adihan kanimo, makaya nila, Lord, ang mao nga pagtrabaho, Ginoo, aron ang ilang income, Ginoo, Lord, magamit nila, Lord, sa pagtagpo sa ilang matag adlaw paginanglaron sa pamilya, Amahan. I-bless ang ilang mga pagpanarbaho, Ginoo. I-bless ang ilang pag-atiman sa ilang mga anak. I-bless ang ilang pag-atiman sa ilang pamilya, Amahan. Salamat kayo, Ginoo, nga ikaw ang Diyos sa padayon magpatubo sa ilang gugma, sa ilang pagtuo, sa ilang pagsalig. Kaya kanimo, Ginoo, nga dili sila magsalig, Lord, sa tao, dili gani sila ngayon magsalig sa ilang kaugalingong katapos, kung dili lamang ngayon sila magsalig kanimo, Ginoo, aron na i-honor nimo, Ginoo, ang ilang
ilang pagtuo diha kanimo Amhan. Salamat o salamat kaayo Ginoo Lord nga imong panalanginan Ginoo ang ilang kinabuhi o God o ang proteksyon nimo, spiritual covering maana ang anha kanila Lord. The spiritual covering Lord by the power of the blood of Jesus Christ over and above Lord, inside and out, to come upon them Lord, in the name of Jesus Christ. Usa Lord, niining adlaw Ginoo din kita celebrate na mo ang Father's Day. Sama ka usapa Lord, gitunol na mo diha kanimo, gintras na mo diha kanimo Lord, ang ilang tagsa ka kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo sa imong padayon ngayon Ginoo nga pag-cover kanila Lord sa imong himaya Ginoo. Na dili sila ang makita kundi ikaw ang mag-manifest ang imong glory, ang imong himaya makita sa ilang tagsa nga kinabuhi Ginoo. Continue to uphold them, Lord. Sulbara ang ilang mga problema. Salamat tayo. Bisan sa mga challenges, struggles in life, lalo na anaa sila karon. Ikaw, Ginoo, mag-handle niya ng tanan, Lord. Tagaig-kagaan, Ginoo, ang ilang mga gibugaton nga gipasan na Lord. Kay dili nila ikalimot Ginoo gakabati nila ang kapugat sila kasing-kasing on how to manage their family, oh God. Apan pinaagi kanimo Ginoo nga magahom kanila, makaya nila o medyo mag-aanra pagdumana sa pamilya. Salamat kaayo Lord sa mga Ginoo nga imong ipanalanginan karon dili sa tubangan, oh God. Bless them continually, Lord, so that your glory will be seen in them, Lord God. Ang kalibutan, Ginoo, makakiktak sa mauni mong himaya na mag-manifest sila tagsa-tagsa kakilabuhi, Ginoo. Dalay mo gini, Lord, sa walay katapusan naman mong himaya, imo Lord, usaha mo kinikitunol, ya kanimo pinagi sa gamhanan ng ngalan ni Ginoo Kristo na among Ginoo manlulubas. Amen.